Mabuhay na pagbati sa ating mga Itulay online learners sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng dako ng daigdig na naaabot ng ating Itulay online tutorial. Muli ako ang inyong tutor para po sa Aralin Panlipunan Tutor Leo. Okay? So ngayon sa araw na to, sa session na to, gagamit tayo ng isang lumang module dahil na rin sa kahirapan ng ating internet connection. Pero huwag kayong mag-alala mga online learners dahil kahit mahirap po ito or luma ito, maitatawid pa rin natin ang pagkatuto. Okay? Hintayin po natin ang aking kasamahan backstage po na si Cap AJ po na mag-present ng PowerPoint presentation para po sa session na ito. Okay? At habang hinihintay ko ang aking Cap, babatiin ko muna ang mga sumusunod na online learners na kanina pa naghihintay na mabati, kagaya ni Pete Tarobago Hoson. Okay, watching from SDO Camarines Sur, kumusta ka, Pete? Joseph Conrad Bulaklak, although he's looking for Tutor Edwin and Tutor Leia. Unfortunately, nagkakaroon po tayo ng internet connection. Pero still, ako pa rin naman po, Tutor Leo, handang magbigay o magtulay ng karunungan para sa inyo. Another na pagbati kay Renaline Manuel, kay Jillian Ibanez Manuel, Hana Abio Competente, Gina Rionda at Adams Valencia. Alright? Para sa session na to, Aralin Panlipunan 10, nasa quarter 4 na tayo at konting-konting tiis na lang at konting-konting paglaho na lang, definitely matatapos na natin ang school year 2021-2022. At sa session na to, pag-aaralan natin ang politika ng pakikilahok. Okay, tignan po kaya natin. Anong nakapaloob sa politika ng pakikilahok? Okay, next po natin. Okay. Tandaan, ang most essential learning competency para sa quarter 4 week 5 ay natatalakay ang mga epekto ng aktibong pakikilahok ng mamamayan sa mga gawaing pansibiko at kabuhayan, politika at lipunan. Kung saan makikita ito sa code na AP10 MKP-IVF-6. Alright. Pagbati rin sa iyo, Jillian Ibanez Manuel, Adam Valencia. Okay. Herchie Ramos Dansalan. Good afternoon po sa inyo. Okay. At binabati ni Jude Michael Bortardo Hansalin si Madam Jubilin Aliwalas. Good afternoon, Ma'am Jubilin. Okay, ang mga layunin para sa araling ito ay number 1, nakikilala ang mga paraan kung paano maging aktibong makilahok ang mga mamamayan sa mga gawaing pampamahalaan. Ano kaya ang ikalawa nating layunin? Yun, nasusuri ang kahalagahan ng pagboto na siyang makapagpapabago sa mga gawaing pampamahalaan at napahahalagahan ng pagiging mulat sa mga isyong panlipunan upang hindi magdudulot ng sentimiento ng paninisi sa pamahalaan. Sound exciting, di ba mga online learners? Okay, pero bago yan, naghanda kami ng mga katanungan. Subukin po natin. Panuto, unawain at basahin mabuti ang mga tanong at piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa kwaderno at kayo na naman na nasa online, ilagay ito sa ating chat box. Okay, unang bilang. Bansa na may ganap na kapangyarihang angkin ng sambahayan at nagmumula sa kanila ang lahat ng otoridad ng pampamahalaan. Ano kaya ang mga pagpipilian para sa unang katanungan? A. Pilipinas. B. Singapore. C. China. Or D. Indonesia. Mga online learners, alin sa apat na bansa ang tinutukoy ng unang katanungan? Ito ba ay A, B, C, at D? Okay. Para sa unang katanungan, ang tamang kasagutan ay, ano kaya? Isip-isip. Number 1, ang tamang sagot ay letter A, Pilipinas. Ilan sa mga online classmates nyo na nakatama ay sila Jude Michael Hansalin, Jillian Ibanez Manuel, Pedro Bago Hoson, Herchie Ramos Dansalan, Jude, okay, Kate Angela Villamor Mercado. Congratulations, tama ang inyong kasagutan. Ito ay Pilipinas. Para sa ikalawang katanungan, ayon sa Artikulo 2, Seksyon 1 ng Saligang Batas, ang patlang ay isang estadong republikano at demokratiko. Ano kaya ang mga pagpipilian sa number 2? A. Singapore.
B. Indonesia. C. Pilipinas. Or D. China. Mga online learners, alin sa apat na bansa ang tamang kasagutan? Okay? Humabol din ng tamang kasagutan para sa ating unang katanungan ng mga sumusunod. Si Harky Ramos Dansalan, Adam Rose Valencia, tama ang inyong kasagutan sa number 1. At para sa ikalawang katanungan, ang tamang sagot ay, ano kaya? Okay, letter C, Pilipinas. Adamson Valencia, Jude Michael, Jillian Harky, tama ang inyong mga kasagutan. Napakahusay nyo mga online learners. Dumako tayo sa ikatlong katanungan. Ito ay isang obligasyon at karapatang politikal na ginagarantiyahan ng ating saligang batas ng 1987. At ang mga pagpipilian sa bilang na to ay ang mga sumusunod. A. Pagbili. B. Pagpili. C. Pagboto. O D. Pagtamasa. Online learners, ano ang tamang kasagutan para sa ikatlong katanungan? Binabati ko ang nakakuha ng tamang sagot kanina, Ribes Lota Magallanes, Kate Calvario, okay? Hana Abio Competente, congratulations, tamang kasagutan nyo para sa ikalawang katanungan. Pero sa ikatlong katanungan, ang tamang kasagutan walang iba kundi C. Pagboto. Okay, napakahusay mga online learners. Nakakakita ko ng mga ilan sa inyo na mula sa unang bilang ay tama hanggang sa ikatlong bilang. Dumako na tayo sa ika-apat na katanungan. Anong taong gulang maaaring bumoto ang isang tao? Anong taon nga ba? Or ilang taong gulang? Okay, A. 17 taong gulang. B. 18 taong gulang pataas. C. 15 taong gulang. Or D. 16 na taong gulang. Sa mga pagpipilian mga online learners, ano ang tamang kasagutan? Okay. Ilang taon mula ngayon kayo ay boboto na? Pero ang katanungan natin, ano or ilang taong ka maaari nang sumali sa pagboto? Okay, ang tamang kasagutan para sa ika-apat na katanungan, walang iba kundi letter B, 18 taong gulang pataas. At ito, mga batang nakakuha ng tamang sagot ay sila Lia, Charina, Garo, Kate Angela, Villamar Mercado, Jillian Ibanez Manuel, Lia, Charina, Garo, Gerald Magday. Okay, congratulations sa inyo mga bata. Punta na po tayo sa huli o ikalimang katanungan. Batay sa ISFP Citizenship Survey noong 2004, may mga katangian ng isang mamamayang hinggil sa pagboto maliban sa isa. Ano kaya mga ito? A. Wastong pagbabayad ng buwis. B. Pagsunod sa batas. C. Pagboboykot. D. Pagsubaybay sa gawain ng pamahalaan. Okay. Alin dito ang hindi kasama or may kinalaman sa pagboto? Okay? Kanina, ang daming mga online learners na nakakuha ng tamang sagot, pero sa ikalimang katanungan, ang tamang kasagutan walang iba kundi letter C, pagboboykot. Okay. Ang huhusay naman ng ating mga online learners, halos ang iba sa inyo nakakuha ng perpektong marka para sa ating subukin. Now, pumunta naman tayo sa balikan. Okay. Kung saan sa bahaging ito, ating balikan ng nakalipas na aralin kung ano ang inyong natatandaan, basahin ang mga gawain at isulat sa kwaderno ang iyong sagot, pero kayong nasa online, makibahagi sa ating chat box. Okay po? Anong ibig sabihin ng United Nations Convention on the Right of the Child? Sige nga po, medyo malalim ang ito ang kasagutang ito, pero definitely may idea kayo kung ano ang ibig sabihin ng number 1. Okay? Hindi ko na kayo pahihirapan. Okay, yan ang mga tamang kasagutan. Okay? The right to be heard, the right to a childhood, the right to be educated, the right to be healthy, and the right to be treated fairly. Yan ang mga bagay o karapatan. Okay. Ikalawa, sa mga antas ng kamalayan sa pag-unawa at pagsasakatuparan ng karapatang pantao ng mga mamamayan, alin ang pinakamahalaga sa mga ito at bakit? Okay? Isa na namang malalim na katanungan at hindi ko na kayo pahihirapan. Ika-apat na antas kung saan nakapaloob dito ang militants, pagsasarili, at pagkukusa.
Okay. Napaka-exciting ng ating aralin ngayon. May kamalayan, aktibo at malayang pagtatanggol sa mga karapatang pantao sa pamamagitan ng matatag at sama-samang pagsisikap. Yan ang may kinalaman sa antas sa ating katanungan. Para sa ikatlong katanungan, ano ang mga katangiang dapat taglayin ng isang aktibong mamamayang mulat sa mga taglay niyang karapatan? Okay. Una, may panindigan dapat siya. May paggiit sa kanilang mga karapatan. May tungkuling tugunan ng kanilang mga karapatan. Yan namang katangian dapat taglayin ng isang aktibong mamamayan. Pumunta na tayo sa bahagi ng tuklasin at para dito naman, sa araling ito, ating tuklasin at unawain ang mga paraan ng pakikilahok ng mamamayan sa politika. Ano nga ba ang kinalaman natin? Ito mga paraan na nagbibigay kapangyarihan sa mamamayan upang makamit at ang tinatamasang mabuting pamamahala. Sa bahaging ito, malalaman natin kung paano aktibong makikilahok ang mga mamamayan sa mga gawaing magpapabuti sa pamamalakad ng pamahalaan at sa kapakanan ng buong bayan. So nakikita nyo na, no? Okay, ang mga tanong, isulat sa kwaderno ang mga sagot. Muli magbibigay ako ng katanungan. Ikaw ba ay nakaboto na sa eleksyon sa SSG sa inyong paaralan? Paano ka lumahok? Sige nga po, may makakapagbigay ba ng kasagutan? Ilan sa inyo mga online learners ang nakasali na sa mga SSG election at sa paanong paraan nyo ito dinahok? Okay. According sa inyong isang classmate, no, siya daw ay nakasali na at definitely sa pamamagitan ng pagpili sa mga kumakandidato, yun daw yung paraan ng kanyang pakikilahok. Sabi naman ni Adam Rose Valencia, opo. Si Jude Michael Hansalin naman, lumahok po kami sa pamamagitan ng pagboto via Google Forms. Wow, makabago siguro Jude. Ito yung panahon ng pandemic, no? Pero napakahusay. Kahit pandemic, nagagawa pa rin natin ang ilang mga mahalagang gawain na ginagampatan ng isang mag-aaral sa ating paaralan. Susunod po. Okay? Ano ang iyong naging masasabi ukol sa iyong napiling kandidato? Sige nga, magbigay nga kayo bakit kaya yung kandidatong pinili niyo sa SSG position ang inyong binoto? Anong traits? Anong personalidad? Anong ugali? Or anong bagay ang inyong nakita? Okay, Jillian Ibanez Manuel? Opo. Sige nga, Jillian. Anong nakita mo doon sa pinunong iyong binoto? Okay. According kay Ma'am Jubilin Aliwalas, very good. Okay. Tatandaan natin, no? Kailangan isang mabuti, isang magaling at mahusay na leader ang ating mailalagay sa pinakamatataas na posisyon, gayon na rin sa iba't ibang mga posisyon sa SSG kasi sila ang representative ng inyong organisasyon o samahan ng mga mag-aaral. Sila ang inyong magiging boses. Okay? According kay Ringel Madabat de Vera, good afternoon, my tutors. I'm here again. Zara, watching from Macabebe High School. Happy fourth quarter po. Happy fourth quarter, Ringel. Okay, pakinggan natin ang nasabi ni Adamson. Masasabi kong karapat-dapat siya para sa ikabubuti, manguna sa mga gawain sa paaralan. Napakahusay ng paraan ng iyong pagpili. Si Hana naman, no? Ang kandidato na aking binoto ay may paninindigan. Maraming gawa sa kanya. Maraming gawa kaysa salita. Very good. Napakahusay na pagpili naman. Okay, susunod po na katanungan. Paano mo pinili ang iyong kandidato? Base ba ito sa pagkakaibigan o katangian taglay bilang leader? Alin ba dun sa dalawa? Binoto ko ba siya kasi kasama ko na siyang lumaki mula grade 1, kasama kami maglalakad niyang pauwi papunta sa school. O kaya, binoto mo siya dahil, wow, napakahusay naman ng taong ito kasi kaya niyang pamunuan ng paaralan. Alin kaya ang paraan ng inyong pagboto? Habang hinintay ko inyong kasagutan, binabati ko si MJ Gumbi at si Frances Ira Puntapay Garcia. Okay? Hintayin ko ang inyong mga kasagutan. Dumako tayo sa ika-4 na katanungan. Para sa ika-4 na katanungan, ano pakiramdam mo sakaling nanalo ang iyong pinili o di kaya natalo sa eleksyon? Sige nga, ano ang inyong magiging pakiramdam kung ang pinili niyong leader
ay nanalo, unang katanungan yon, o natalo, ikalawang katanungan. Basahin ko ang ilang kasagutang ibinahagi ng ating mga online classmates po. Ang pagpili ko ng leader walang kinalaman sa aming pinagsamahan, bagkus ang hinahanap ko ay karapat-dapat sa pwesto na mag-aangat ng aming paaralan. Napakahusay na kasagutan, Jude Michael Hansalin. Number 3, according kay Harry Ira, base ito sa kanyang taglay na katangian at kung ano-ano kaya niyang gawin para sa kapwa niya mag-aaral. Napakahusay. Okay po? Okay, kaway-kaway dyan sa mga SSG member like me. Congratulations, Rainiel. Siguro, Rainiel, maraming nakita mga magagandang bagay ang inyong mga classmates sa'yo or ang iyong paaralan sa'yo kaya ikaw ay napili bilang isang SSG officer. Okay po? Dumako tayo sa susunod na slide. Ayon sa Artikulo 2, Section 1 ng ating saligang batas, ang Pilipinas ay isang estadong republikano at demokratiko, gaya ng ibinahagi kong katanungan sa inyo kanina. Yan, kung nakikita nyo sa larawan, ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambahayan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga otoridad na pampamahalaan. Ito ay patunay lamang na ang kapangyarihan ng isang estado ay wala sa pamahalaan at sa mga taong bumubuo nito. Sa halip, ito ay nagmumula sa mga mamamayan. Ito ay makikita sa pamamagitan ng pagboto gaya ng nakita nyo sa larawan. Susunod po. Ang pakikilahok sa eleksyon ay ang pinakapayak na paraan sa pakikilahok ng mamamayan. Okay, letter A. Kailangan para makasama ka sa paglahok o pagboto, mamamayan ka ng Pilipinas, isa kang Pilipino. B. Hindi diskwalipikado ayon sa isinasaad ng batas. At letter C. 18 taong gulang pataas ka na at tumira sa Pilipinas ng kahit isang taon at sa lugar kung saan niya gustong bumoto nang hindi bababa ng 6 na buwan bago mag-eleksyon. Okay? Susunod. Mga diskwalipikadong bumoto, sino ang hindi pwedeng bumoto? Okay. Mga taong nasentensyahan na makulong ng hindi bababa ng 1 taon. Maaari siyang makaboto muli pagkaraan ng 5 taon magkatapos niyang matapos ang parusang inihatol sa kanya. So yun naman pala mga online learners. Kahit ang isang tao ay nabilanggo sa loob ng 5 taon, meron na uli siyang karapatang bumoto. Okay, susunod po. Okay. Mga taong nasentensyahan ng hukuman sa mga kasong rebelyon, sedisyon, paglabag sa anti-subversive at firearms law at anumang krimeng laban sa seguridad ng bansa, maaari siyang makaboto muli pagkaraan ng 5 taon pagkatapos niyang matapos ang parusang inihatol sa kanya. So still, ang isang taong nasentensyahan ay may karapateng pa ring bumoto. Depende sa taon o bigat ng kanyang naging kaso. At letter C, mga taong idineklara ng mga estadong bilang bali. Okay. Sa pamamagitan ng pagboto, nakapili ang mamamayan ng mga opisyal ng pamahalaan na sa tingin nila ay makapaglilingkod ng maayos. At sa pamamagitan ng ating pagboto, tayo mismo ang nagtatakda ng kinabukasan ng ating bayan. So nakikita ninyo, no, ang halaga ng inyong boto. Tandaan nyo, ang ating mga pinuno ay maglilingkod sa atin ng 6 na taon at ang 6 na taon na yun ay hindi birong haba, no, ng panahon, kaya kailangan pakatutunan natin, pakapiliin natin ang talagang maglilingkod sa ating bayan. Okay, susunod na slide. Pantay-pantay ang mga tao pagdating sa boto. Bawat isang Pilipino ay mayroon lamang isang boto, mayaman o mahirap. Isang bagay na pantay-pantay tayong mga mayayaman o mahihirap ay ang pagboto. Ngunit ang isang boto ay lubhang makapangyarihan sapagkat maaaring itong baguhin ang takbo ng buhay ng mga Pilipino. Halimbawa, nababalitaan pa rin natin na mayroon tayong mga kababayan na nagbebenta ng kanilang boto sa mga politiko. Nakakalungkot na balita ito. Bagamat maunlad na tayo or nasa digital age na tayo, still may mga tao pa rin na nagbebenta ng kanilang boto, no? Kapalitang maliit na halaga. Pero hindi nila naiisip
ang haba ng paglilingkod ng kanilang piniling pinuno. Okay. Sunod. Noong halalan 2016, sinabi ng dating commissioner ng Commission on Election na si Gregorio Lardizabal na naging talamak pa rin ang insidente ng pamimili ng boto. Ito ay sa kabila ng automated election. So nakakalungkot itong balita dahil dito maaaring sa halip na ang nakaupo sa pamahalaan ay mahuhusay at matitinong opisyal na bumabalangkas at nagpapatupad ng mga programang may kinalaman sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan, maaaring maupong opisyal ay ang sarili lamang ang kanyang iniisip. Ito yung pinaka nakakalungkot na bahagi, no? Kapag ang pinili natin, ang inisip niya lang ay ang kanyang sarili. Okay? So batay sa ISSP Citizenship Survey noong 2004, pangunahin ang pagboto bilang katangian ng isang mabuting mamamayan para sa mga Pilipinong kasama rin sa listahan, ang wastong pagbabayad ng buwis, laging pagsunod sa batas, pagsubaybay sa gawaing pampamahalaan at unawain ang opinyon ng ibang tao. So still, mahalaga ang pagboto sa paningin ng bawat Pilipino. Ayon nga, sa constitutionalist na si Father Joaquin Bernas noong 1992, ang layunin ng pagboto ay hindi sa pagbibigay ng mandato sa mga opisyal para mamuno, bagkus ay ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga makakapagpaunlad sa estado at malupig ang nagpapahirap sa bayan. Napakabigat na tungkulin ng mga mapipiling leader. Okay? Punta na tayo sa ating pagyamanin part. Okay, pagbati muna, no? Mga online learners, are you still there? Hopefully, nandito pa rin kayo at kasama nyo pa rin ako sa pakikinig. Okay. Hello, Harchi Ramos Dansalan, still with us po from SDO Isabela. Good afternoon sa'yo. Now, para sa pagyamanin part, panuto, isulat ang K kung katotohanan o O kung opinion lamang ang pahayag o pangungusap. Sabihin ito or i-type ito sa chat box. K or O, nasa kamay natin ang susi para sa pagbabago ng lipunan. K ba o katotohanan or O ba o opinyon? Okay. Number 2, sa pamamagitan ng pagboto, nakakapili ang mamamayan ng mga opisyal ng pamahalaan na sa tingin nila ay makakapaglingkod ng maayos. Okay. Jude Michael Hansalin, key po sa number 1. Jude Michael, Harchi, K. Adam Rose Valencia, K. Hari Ira, K. Okay. Lahat halos letter K ang kasagutan. Okay, ano ba ang sagot sa number 1? Tama kayo mga online learners, K ang kasagutan. How about number 2? Sa pamamagitan ng pagboto, nakakapili ang mamamayan ng mga opisyal ng pamahalaan na sa tingin nila ay makakapaglingkod ng maayos. Sige nga po. Para sa number 2, ang mga ilang mga online classmates natin, halos letter K ang kasagutan. Ano ba ang tamang kasagutan sa number 2? Alright, tama kayo mga online learners. K ang tamang kasagutan. Pumunta tayo sa mga susunod na katanungan. Mayaman man o mahirap, ay makakatanggap ng amelioration fund galing sa pamahalaan. Mayaman daw ba o mahirap, makakatanggap ng amelioration fund galing sa pamahalaan. Okay? Para sa ika-4 na katanungan, ang wastong pagbabayad ng buwis ang isa sa mga katangian ng isang mabuting mamayan. At para sa ika-5 katanungan, isang boto, isang pagbabago. Okay, doon tayo sa ika-3 katanungan. Okay, Hari Ira o Pate Hoson o Harchi K. Ano ba ang tamang kasagutan para sa number 3? Tingnan natin kung anong tama. Okay, ang tamang kasagutan para sa number 3 ay letter O. Sa ika-4 na katanungan naman, karamihan sa ating mga online classmate ay letter K ang kasagutan, pero ang tamang kasagutan dito, walang iba kundi letter K, napakahusay. At para sa ika-5 katanungan, isang boto, isang pagbabago.
Okay, ang tamang kasagutan dito ay letter O. Wow! May mga ilang online learners sa inyo na halos tama ang kasagutan pero ang ilan sa inyo ay may konting mali pero huwag kayong mag-alala. Still lagi kayong tututok sa amin dito sa Ituloy para maituloy natin ang pagkatuto kahit ngayong pandemic. Muli, sa ngala ng mga tutors ng Araling Panlipunan 10 na si Tutor Leia at Tutor Edwin, ako ang inyong online tutor po para sa Araling Panlipunan 8 na ngayon na nagtuturo sa 10, Tutor Leo, pero may pahabol, isa-isip po. Ano kaya ang isa-isip, yung pahabol? Base sa inyong mga pag-aaral sa aralin tungkol sa pakikilahok sa politika, may mga tanong na dapat mong sagutin at isulat ito sa inyong kwaderno. Okay, yan. Subukan natin sagutan yan at sa mga susunod na ating mga pag-aaral or ating mga lesson at session, subukan nating i-share kung ano ang iyong natutunan. Para sa anumang komento, session, at mag-email lamang sa edtech@deped.gov.ph. Maraming salamat. Huwag kayong aalis dahil kasunod ko ay ang mga tutor para sa senior high school. Paalam!